Isang pinagpalang araw po para sa ating lahat na ngayon po ay sumusubaybay sa ating ika-46 na yugto ng ating CLF Prayer and Fasting for the Nation. Ngayon po tayo ay may napakagandang tema na How God Proved to Me that He Really Exists. Sige po, bago tayo magsimula, maaari po ba tayong manalangin? Panginoon, maraming salamat sa panibagong araw, panibagong oportunidad na ibinigay mo sa iyong lingkod na muli ay makapagpahayag ng iyong mga salita, makapagpahayag ng iyong kabutihan na ginawa sa akin, Panginoon. Mga Lord, ang lahat ng lalabas sa aking bibig, ang lahat ng aking sasambitin, ay tanging ikaw lamang mga parangalan, ang madakila, higit sa aking sarili, Lord God. Itago nyo lamang sa inyong likuran, Lord God, at i-guide nyo ako. Give me wisdom, Lord God, sa lahat ng aking mga sasabihin. We thank you, Lord. Bless mo ang bawat isa na nakikinig ngayon, Lord God, sa aming daily devotion, Lord God. Na ibalik mo sa kanilang pagpapala, siksik, liglig, at tagumpay. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan po. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na yugto ng ating CLF Prayer and Fasting for the Nation na meron po tayong tema ngayon na How God Proved to Me that He Really Exists. So ang objectives po natin dito is to be able to share my personal experience on how God proved to me that He really exists. Number 2, to be able to stir up the consciousness of and the awareness to the reality of the existence of God. Number 3, to inspire people to press on to knowing personally the Almighty God. So, dito po, how God proved to me that He really exists. So, dito, no, ako, sa personal encounter ko at personal experience ko sa Lord, sobrang nung una hindi ko nauunawaan kung sino ba yung Diyos, kung nag-i-exist ba ang Diyos. Siyempre, pag bagong Kristiyano, ang dami mong question sa isip mo, ang dami mong tanong na paano ko ba mararamdaman ng Panginoon? Paano ba mapuprove ng Diyos na siya nag-i-exist sa buhay ko? So, doon ko nalaman unti-unti habang tumatagal ako sa church, habang naglilingkod ako sa Lord, habang sumusunod ako sa Panginoon at nakilala ko siya. Doon ko unti-unting nalaman kung sino yung Diyos sa buhay ko. Kung sino yung Diyos na nagmamay-ari ng buhay ko. So doon nakita ko yung difference ng buhay ko noon sa buhay ko ngayon. Na talagang masasabi ko na yung Diyos sa buhay ko ay talagang nag-i-exist. Sa paano pong paraan? Sa iba-ibang aspeto ng buhay ko po. Pagdating sa pagsubok, sa kasiyahan, sa kalungkutan, sa pag-iyak, o kahit sa mga bagay na nakakamit ko, nararamdaman ko ang Panginoon ay nag-i-exist sa buhay ko. So dito po, no, pinapakita lang ng Diyos sa buhay ko na kahit anong aspeto ng buhay ko, kasama ko siya. Kahit saan ako mapunta, kasama ko siya. Kahit sandali na ako ng mga paa ko, kasama ko siya. At napatunayan ko yun unang-una sa buhay ko personally. Kung paano niya binago yung buhay ko. Yung sa paraan ng pagsasalita ko dati, saka sa paraan ng pagsasalita ko ngayon. Noon, talagang, although hindi man ako palamura, pero pag nagmura ako is malutong talaga. Pag naiinis ako, gaganti talaga ako. Pag may hindi kami pagkakaunawaan ng papa ko, or di kayo ng mama ko, aalis ako. Or di kayo pag may problema sa bahay namin, aalis ako. Parang tatakbuhan ko lahat. Doon ko nalaman na ang Diyos sa buhay ko ay unti-unti niyang pinapakilala ko sino siya sa akin. Hindi naman biglaan na, ako ang Diyos mo. Hindi naman biglaan na, ako ang Diyos mo, kailangan mo sundin. Hindi. Pinakilala niya ang sarili niya sa akin ng unti-unti. At unti-unti kong naintindihan yung purpose ko. Unti-unti kong naintindihan kung ano ba yung purpose ko dito sa mundo. At bilang isang Kristiyano. Doon, no, marami akong pagsubok na naranasan. Especially sa family ko. Sobrang matindi yung kinakaharap namin. Despite ng mga naranasan ko, ang Panginoon, nararamdaman ko ay lagi kong kasama. Lagi kong kaagapay sa lahat ng problema ko. Dati,
Pag nag-aaway sila mama, sila papa, aalis ako kasi ayoko ng ano, ayoko ng ganun. Ayoko nang nag-aaway sila sa harapan namin magkakapatid kasi nga na ano yun natatanim sa amin yun lalo na sa puso namin. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi sila pa rin yung naging magulang ko. Kasi kung hindi silang naging magulang ko, siguro yung pagiging independent ko ngayon or yung sarili ko, siguro hindi na ako nakapag-aral kasi sa nangyari dahil broken family nga kami, siguro hindi na ako napagtapos ng pag-aaral, siguro hindi ko na pinagpatuloy yung pag-aaral ko, pero salamat sa Panginoon kasi sinamahan niya ako sa bawat journey ng buhay ko. Doon ko na-prove na ang Panginoon ay nag-e-exist sa akin, na ang Panginoon hindi niya pinaramdam na hindi ko siya kasama, hindi niya pinaramdam na kinalimutan niya ako sa kabila ng nagkakasala ako sa harapan niya, na talagang nagkakasala talaga. Siyempre, hindi man po tayo perfecto. Lalo na tayo mga Kristiyano. Siyempre, hindi man tayo perfecto, pero araw-araw binabago tayo ng Panginoon. So, doon nalaman ko na may pagbabagong nangyari sa buhay ko. Hindi yun dahil sa sarili ko lang, kundi dahil yun sa Panginoon. Sa lahat-lahat ng nakamit ko sa buhay, sa trabaho, sa mga taong nakakasalamuha ko, pinagpapasalamat ko sa Panginoon yun. Doon pa lang naintindihan ko yung Panginoon, kung sino yung Panginoon sa buhay ko, na yun yung Panginoon ko na hindi siya nagkakabula sa mga pangako niya sa akin. Hindi siya nagkakamali sa bawat sinasabi niya sa akin. Although sobrang matigas ang ulo ko, pero salamat sa Panginoon kasi ginaguide niya pa rin ako, binibigay niya pa rin ako ng wisdom sa lahat ng sa araw-araw na dumarating sa buhay ko. Lalo na ngayon bilang isang leader sa church, patuloy pa rin akong nag-aasa Lord ng wisdom, ng katatagan ng loob, na huwag mapagod, diba? Doon ko naunawaan, lalo na sa paglilingkod sa Lord. Nung una talagang pag umulan, hindi talaga kami aatin. Pag hindi aatin ng isa, hindi kami aatin. So doon nakikita ko yung difference na talagang ang Panginoon ay nag-exist sa buhay ko. Na ngayon, hindi mo na kailangan sabihan yung kasama mo sa church na, aatin ka ba? Ano ba? Magche-church ba tayo? Hindi na ganoon. Parang unti-unti nababago ako ng Panginoon sa lifestyle ko, sa pagsasalita ko, sa pagkilos ko. Salamat sa Lord kasi binago niya yung buhay ko. Talagang dito, nagkaroon ako ng awareness kung paano ba nag-e-exist ang Lord. Maniniwala ka lang ba sa nakikita mo, sa nararamdaman mo, sa emotion mo? O naniniwala ka kung sino yung Diyos sa buhay mo? Na hindi ka iiwan, hindi kakalimutan, hindi kakaligtaan. Kaya dito po, sinishare ko na marami ng pruwebang nabigay ng Panginoon kung sino siya sa atin, kung sino siyang Diyos sa atin, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, kung anong meron tayo, yung buhay na meron tayo, yung ginagawa natin, yung trabaho natin, yung family natin, mga kaibigan natin, mga ka-church member natin, mga pastor natin, lahat yan ibinigay ng Panginoon. Diyan pa lang pruweba na ng Lord yan sa mga tumulong sa akin, sa mga tumulong sa amin para mga kilala sa Lord. Maraming salamat sa buhay na ibinigay sa inyo ng Lord, dahil doon namin nalaman na masarap pala na magkaroon ng Diyos sa puso mo, ng Diyos sa buhay mo. Na siguro kung iisipin ko ngayon, lagi kong sinishare to na kung wala akong Diyos sa buhay ko, siguro nasaan na kaya ako ngayon? Nagpatuloy kaya sa pag-aaral ko despite ng broken family kami, na iba-ibang nangyari? Nasaan na kaya ako? Nakatapos kaya ako ng pag-aaral? May trabaho kaya akong maayos ngayon? Yun yung mga binabalikan ko, na siguro kung hindi ako nakakilala sa Panginoon, kung hindi siya gumamit ng mga tao para mapalapit kami sa Kanya, nag-aasa ko, nasaan ako ngayon? Kung wala ako sa Diyos sa buhay ko, nasaan ako ngayon? Nung nakilala ko ang Lord, nalaman ko yung direction ko sa buhay, na nasa kabila ng mga pagsubok na nararanasan ko, lagi sa akin sinasabi ng Lord na magalak ako,
matuwa ako may pagsubok na dumarating sa buhay. Kasi sa pamamagitan ng mga pagsubok, di ba po ba, yung pananampalataya natin is tumitibay, mas lumalalim, mas kumakapit sa Panginoon. Na doon tayo pinapatibay na para pag may dumating na isang unos sa atin, basic na lang sa atin yung kasi alam natin kasama natin ang Panginoon. Kasama natin ang Diyos sa buhay natin. Kaya dito talagang yung mga leaders, yung mga pastor noon, nung bagong dating kami, habang tumatagal kami, na-inspire talaga kami na magsumikap pa sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagkakaroon ng personal relationship sa Panginoon. Kasi doon natin mararamdaman talaga na nag-e-exist ang Panginoon sa buhay natin. Kung tayo, hindi tayo nakapag-fellowship, hindi tayo maatin ng Sunday service, kung hindi tayo maatin ng mga gawain ng Panginoon, kung wala tayong personal relationship sa Panginoon, hindi mo mararamdaman na may Diyos ka sa buhay mo. Na pag dumating ka sa pagsubok, madali kang sumuko, madali kang lumugmok. Pero once nakasama mo ang Panginoon, amen, pagkasama mo ang Panginoon, lahat ng bagay na imposible mong magagawa is posible mong magagawa. Dahil kasama mo ang Lord. Nothing is impossible sa Lord. Diba po? Ako hindi ko nga ina-expect na makapagtapos ako ng pag-aaral. Pero, nung nakilala ko ang Panginoon, sabi ko, ang Diyos na ang may hawak sa buhay ko. Ang Diyos na ang may hawak ng daraanan ko, ng susundan ko. Ang tangi ko lang gawin ay sumunod sa Kanya. Totoo, nakakapagod maglingkod, nakakapagod na sumunod, pero ang masarap doon, sa kabila ng pagod na nararamdaman ko, na nararamdaman natin, tandaan natin mga kapatid, ang Panginoon nagbibigay ng kalakasan sa atin. Pinapatibay tayo niyan. Palakasin lang natin yung spiritual natin buhay. Huwag natin yung physical yung palakasin natin, kundi yung spiritual natin buhay. Kasi once na dumating tayo sa mga pagsubok, sa mga struggle, sa mga problema, sa kahit ano paman na hirap, tandaan natin ang Panginoon lagi nakatukod sa atin yan. Ang Lord ang tugtungan nating bato. Never tayong mabubuwag, never tayong malalaglag dahil kasama natin ng Panginoon. Dito po, pinapakita ng Lord sa buhay ko na mabuti talaga siya. God is good talaga all the time. Na kung paano siya nag-e-exist dito sa puso ko, sa spirito ko, na yun nga lagi yung sinasabi, ang isa sa kinakatakot ko, isang mapalayo sa Panginoon. Kasi kilala ko yung sarili ko kung paano ko dalhin yung problema, kung paano ko mamuhay, mga ganun. Although hindi naman nakikisama, pero syempre, kung hindi ka nakakilala sa Panginoon, madali kang madala, madali kang mahila. Pero doon ko nalaman na salamat sa Lord kasi nakilala ko siya. Salamat sa Panginoon kasi na namuhay siya sa buhay ko, sa puso ko. Dahil kung hindi ko siya kasama, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, siguro hindi ko na alam kung ano yung nangyari sa buhay ko. Siguro nag-addict na rin ako. Siguro sa dami ng problemang dumating sa buhay ko, siguro wala po ako sa harapan nyo. Kaya praise to God. Salamat sa Panginoon dahil ito ko sa inyong harapan nakakapagsalita, nakakapag-share ng testimony. Nagpapasalamat ako sa Panginoon, to all pastor, to all leaders, to all elders, sa lahat ng nakakasama ko sa church. Salamat salamat sa Lord sa buhay na binigay sa kanila, na patuloy na nagsusumikap para sa aming tulad ng mga kabataan na ngayon ay isang leader na salamat sa Lord dahil inintroduce niya kung sino siya sa amin or sa akin. Kaya talagang ito ang sasabihin ko sa inyo mga kapatid, ang Panginoon ay tunay na mag-i-exist sa atin kung tayo magpapakalalim yung personal relationship natin sa Panginoon is huwag natin kakalimutan. Hindi question yun na bata ka pa, hindi question yun na matanda ka na para diyan. Ang paglilingkod sa Panginoon, ang pagko-communicate sa Lord ay walang pinipilang edad yan. Kung gusto mong mag-seek sa Lord, kung gusto mong manalangin sa Panginoon, kung gusto mong magkaroon ng personal relationship, do it. Gawin mo. Hanggat bata ka pa or kahit matanda ka na, gawin mo pa rin. Kasi ang Lord lang ang kakapitan natin. Tuwing may problema tayo, ang Panginoon ang masasabihan natin. Tuwing masaya tayo, ang Panginoon ang sinasabihan natin. Na Lord, masaya ako ngayon. Lord, salamat sa buhay na binigay mo sa akin. At isa pa sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon, yung pagbibigay niya sa akin ng provision, pagbibigay niya sa akin ng kalakasan sa buhay, kung paano ko malalagpasan lahat ito.
na sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan ko, nandiyan pa rin siya, nagiging mabuti pa rin siya, nakaagapay pa rin siya. Sige, sabi ng Lord, pag hindi mo na kaya, ibigay mo sa Kanya. Kasi alam ng Panginoon yung limitation natin. Ang hinihingi lang ng Panginoon is tawagin natin siya, manghingi tayo sa Kanya, di ba? Tulad ng mga tatay, matatakbuhan natin si Lord. Yan. Naalala ko tuloy yung preach nung Sunday, di ba? Ni Pastor Ruder. Sobrang talagang nagpapasalamat ako kasi narinig ko yun, na sumunod ako. Parang time na yun, parang sobrang antok parang gusto ko na lang magpahinga, pero yung conviction ni Holy Spirit talagang totoo talaga. Kaya sumunod tayo sa Lord, hindi tayo matatalo, hindi tayo pababayaan ng Panginoon, at patuloy lang tayong kumabit sa Kanya. Wag na wag natin siyang kakalimutan, wag natin siyang kakaligtaan, dahil ang Panginoon never niya tayong kiniligtaan. Amen. Never tayong iniwanan. Amen po ba? Di ba? Kahit na ilang beses tayo nalagapak, ilang beses tayo nagkasala, ilang beses tayo nagkamali sa harapan niya, is patuloy pa rin siya nagbibigay ng provision sa atin, ng second chance. Sobrang daming chance na binigay sa atin ng Panginoon, na sa kabila na na-prove niya sa atin na kung sino siyang Diyos sa buhay natin. Sa kabila nun, minsan napagpapalit pa natin siya, pero still ang Panginoon, yung pag-ibig niya sa atin, hindi mapapantayan dito sa mundo. Genuine ang pagmamahal ng Panginoon. Diba sabi, agape love, yung ibinibigay sa atin ng Panginoon. Walang hanggang pag-ibig ang binibigay sa atin ng Panginoon. Diba po, yung sa prodigal son, diba, kahit ganun yung ginawa ng anak niya, kinuha yung kayamanan ng yung parte niya, umalis siya ng sarili niyang buhay, diba, hanggang sa naubos yung yung perang nakuha niya, yung kayamanang nakuha niya, at dumating sa point na pati pagkain ng baboy kinakain niya na, at naisipan niyang bumalik sa ama. Malayo pa lang natanawan na siya, at tuwang-tuwa ang ama. Ganun daw ang Panginoon sa atin. Doon niya pinapakilala kung sino siyang Diyos sa atin. Mula sa malayo, hinabol niya, tinakbo niya ang kanyang anak para yakapin. Ganun ang Panginoon sa atin. Kaya wag na wag nating bibitawan ng Panginoon. Kasi sa madalit sabi, madali lang tayo bibitaw sa Panginoon, pero ang Panginoon laging nakakapit sa atin yan. Naghihintay lang yan sa atin. Kaya yon, talagang sa lahat-lahat ng aspeto ng buhay ko, sa kaibuturan ng puso ko, ang Panginoon ay tunay na nag-i-exist sa buhay ko. Kaya maraming salamat sa Panginoon na nakilala ko siya, na nakatanggap ako sa Kanya, na naunawaan ko yung plano niya para sa akin, yung path na pinapalakad niya sa akin. Talagang mabuti ang Panginoon. God is good all the time. Amen. Kaya salamat sa Panginoon sa privilege na ibinigay niya sa akin na makapag-share ng testimony na yung kung paano niya na-prove sa akin na nag-i-exist siya sa buhay ko. Talagang sa personal experience, sa problema, andyan siya, lagi siya nakaagapay, lagi siya nakasaklolo sa atin. Kaya ang Diyos, siya lang dapat ang kapitan natin at wala nang iba. Amen. Salamat sa Lord sa mga nakapakinig. Sana po ay na-bless kayo at nagkaroon kayo ng encouragement sa buhay nyo at na-inspire kayo sa testimony aking sinabi. Dahil sa Lord yun, lahat ay para sa Panginoon. Amen. Sige po, let's closing prayer. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa natapos naming devotion ngayon, Lord God, na mga Panginoon, na magpatuloy ka, Lord God, na magbigay ng provision sa amin, Lord God, na huwag niyo kaming iwanan, Panginoon. At alam namin, Lord, na ikaw ang Diyos na pag nangako ay tutuparin mo, Panginoon. Lahat ng sumusunod sa iyo, Lord God, lahat ng nananampalataya sa Lord God, ay patuloy mo, Panginoon, binibigyan ng guidance, Panginoon. Salamat, Lord God, ng mga kapatiran namin ngayon na saan mang lugar, saan man dako, Lord God, saan dako ng bansa o mundo, Lord God, patuloy mo silang i-bless ng siksik, liglig at nagumapo. We thank you, Lord, na mga Panginoon, ng bawat lumabas sa aking mga bibig, Panginoon, ay nagbigay sa kanila ng inspirasyon, Lord God, na mas pagtingin pa ang personal na relationship nila sa Panginoon, na sa gayon, Lord God, ay malaman nila kung paano nag-i-exist ang ikaw, Lord God, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Dalangin din namin, Ama, ang bansang ito, Lord God, na Lord, na yung mga
gawa ng Diablo, Lord God. Lukbuin mo ng iyong banal na dugo, masang Pilipinas, Lord God. Magyang mga kapatiran namin na sa ibang bansa, Lord God. Pag-ingatan mo ang kanilang mga buhay, Lord God. Alam namin, Lord God, na hindi na okay ang panahon ngayon at delikado na, Lord God. Ngunit, Panginoon, dahil may Diyos kaming nakaalalay sa amin, may Diyos kaming tumutulong sa amin, Panginoon. Hindi kami mag-aalala, Lord God. Hindi kami mag-aalala na mawalan, hindi kami mag-aalala na matalo, Lord God, kundi dahil pag sumunod sa iyo ay pananong-panalo kami sa iyo, Panginoon. We thank you, Lord. Bless us, O God, Panginoon, mga nakapakinig, Panginoon, sa mga oras to, Lord God. Tunay nga, Ikaw ang Diyos na buhay, Ikaw ang Diyos na dakila sa bawat isa. We thank you, Lord, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. God bless po.